Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi nationwide and worldwide sa lahat po ng mga nakatutok sa atin at mga kapamilya at kababayan dyan sa ibayong dagat, sa may Middle East man, Hong Kong man, Japan, Korea, abay, na maniwala ka sa akin. At may mga katanungan sila para sa'yo. Sabi ko ako manager. Magandang gabi po. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama natin, abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi mo ba alam na kahit sila ay nasa ibayong dagat, marami rin sila mga concerns concerning mga pag-aari dito sa Pilipinas, adoption. Kasi may mga naiwanan silang kapamilya. Yes. May naiwanan silang ari-arian. Yes. Ang tanong ko, mga problema. Correct. Oo. Family issues. Ayan. Ang tanong ko, ang isang ang isang American citizen ba or ang isang foreigner ba ay pwedeng magkaroon ng pag-aari dito sa Pilipinas kung siya ay Pilipino na nag-iba lang ng nationality dahil syempre nagpunta na ng America, punta ng Australia, ganyan. Pwede ba silang magkaroon ng pag-aari na lupa dito sa Pilipinas? Basta meron siyang dual citizenship, pwede. Kung hindi? Kapag ka siya ay dating Pilipino, mayroong batas na nag-aalaw sa kanila na mag-ari pero maliit, hindi masyadong malaking portion. Paano kung minana? Kung mana, pwede. Kunwari, nanay-tatay niya, nagmana siya sa nanay-tatay niya, pwede. Kahit gaano kalaki pa yan. Maski isang asyenda po ang minana nyo, basta minana ninyo, maski gayon ay Amerikano na kayo nung minana nyo, mananatiling pag-aari nyo. Okay. But you have to show that it's mana or makikita naman? Makikita naman kung anak Tama. Okay. Anyway. Pero yung mana na to, dapat by law, hindi po by will. By halimbawa, law. hindi naman kita kaano-ano, kaibigan lang kita. Biglang gumawa ako ng will at pinamana ko sa iyo yung kalahati ng kayamanan ko. Hindi yan legal succession, hindi yan legal inheritance. So, kailangan yung legal succession. Okay. Kaya ka nagmana kasi anak ka, tama. asawa ka. Okay. Sige. Eto na ang mga numerong pwede ninyong tawagan, Attorney. Kapag ka po Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. There you have it. Kaya text na po at tumawag na sa amin. Ito na ang ating first question. Si Lance ay 22 years old ng Quezon City. Hello, attorney, college student po ako at nakatira sa apartment with 7 others. So in short, 8 kaming lahat. Paglipat namin ngayong September, lumabas ang issues tulad ng sobrang moisture, molds at insect infestation na hindi naman na-disclose ng management. Temporary solution lang ang ginagawa nila at sinasabing by a certain month para maayos. Kung hindi, lilipat kami ng unit na mas magastos para sa amin. Hindi rin sila nagbibigay ng actual bills like invoices at mga questionable ang mga charges nila. May damages na rin po sa mga gamit namin at health. Ano po bang legal action na pwede namin gawin laban sa management? Umuupa sila. Siguro kondo ito, no? Feeling ko kondo ito, no? So, ano gagawin? Opo. Kasi normally, kapag ka po hindi natin gusto ang lugar na ating inuupahan, lalong-lalo na kung ito ay nagiging delikado na para sa ating kalusugan, ang una-una po natin gagawin ay aalis tayo doon sa lugar kung saan tayo ay umuupa. Kailangan po kasi tapusin agad yung danger sa health paano kung nagbigay na sila ng deposit? Yun na lang yung pera nila. Yun ang hahabulin natin, di ba? Hahabulin ngayon natin dun sa may-ari. Pero kasi parang ang gusto nilang mangyari, pilitin yung may-ari
na Nailipat sila. isolve yung problema. Oo. Siguro kukuha siya ng yung pest control. Oo. Okay. Yung paano kaya yung sobrang moisture, saan kaya nanggagaling yung moisture na yon, ay di parang pipigilan. Okay. Yung molds kasi talagang kasama ng yan. Hindi, ng, molds talagang moisture. meron yan, moisture. Ay, hindi, pero mas dumadami ang molds kapag moist ang hangin. Hindi, ang tanong ko, baka naman kasi minsan naka-aircon ka. Pagkatapos hindi ka nagbubukas ng bintana, talagang may molds yun, may moisture, may mold. Basta may moisture, magkakaroon ng mold. Oh. Okay. Sa Pilipinas kasi, mataas ang humidity. Yes, kaya Okay. talagang meron. Kaya, sa lahat ng bahay meron. Huwag lang yung anay, ano ba yun? Termites, ano ba yun? Mites, yan, yung mga ganyan. Termites, yung anay. Termites, anay, yun, ganyan. Anyway, Opo. Kasi, kung papailan po nyo siya ng kaso para, di sasabihin niya, magsipag-alis na lang po kayo at ibabalik ko na lang yung, di ba? paano kung ayaw nga niya? Ay, kaya nga didemanda mo. Pero ang sa akin, ang pinakamagandang magagawa ninyo ay tapusin nyo agad yung kontrata nyo nang makalipat kayo. Kung hindi pa nga tapos yung kontrata. Ay, may kasalanan naman sila eh. So, sila yung... Pero ang dapat ba niyang gawin, unang step ba na dapat niyang gawin is pumunta siya sa barangay para hindi niya sabihin na breach of contract siya? Hindi siya pwedeng ma-breach of contract kasi nga meron silang reklamo. So, may reklamo paano nila maipoprove ngayon next time na hindi sila balikan ng reklamo? Okay, sana meron kayong mga sulat na mga demand doon sa inyong... landlord. Sa inyong landlord. Oo. Kasi nga, baka sa text messages, sabihin ninyo para meron kayong ebidensya na nagreklamo kayo. Napaulit-ulit na nangyayari ito. Oo. Ngayon, pagka siya nagabol pa sa inyo, tsaka tayo kukuha ng abogado para labanan siya. Ngayon, kung kada-perwisyo kayo, dahil hindi po niya agad ginawa ng paraan, ididemanda natin siya. Pero magiging depensa niya, kung ganun din pala, sana umalis agad kayo. Okay, assuming umalis sila kaagad, tapos ayaw ibigay, pwede ba sila sa small claims? Kung depende naman sa kasi kung gaano kalaki yung hinahabol nila. Pag less than 1 million, small claims ka. Madali lang yun, ha? File ka lang, tapos meron kaagad summary proceedings yun. Tama ba ako? Yun. So, madali yun. So, hindi mo kailangan magtiyaga kung ganyan. Kung 8 sila, 8 ba silang dapat mag-file? Dapat sana 8 sila. Sabay-sabay sila. Kasi, parang napakahirap, baka hindi kayo paniwalaan na ito ay nagdulot ng peligro sa inyong kalusugan, ayaw nyo umalis. Kasi kung naging peligro yan sa kalusugan nyo, di ba ang unang-unang gagawin ng tao? Aalis. Para makaiwas sa peligro. Correct. Pero ang tanong ko, paano kung yung iba ayaw umalis, yung iba gustong umalis? Pero isa lang silang nangupahan, di may issue. Di parang sinasabi, wala naman talaga kayong complain. So dapat united you stand. Divided you... Di naman pala nakakasakit sa inyo. Mareklamo lang kayo. Di ba? I see. So kailangan talaga unity ang kailangan dito, lahat-lahat kayo. Sige. Anyway, si Mary Ann naman ng Mandaluyong, ang ating caller of the day. Magandang gabi sa iyo, Mary Ann. Hi, hello po. Good evening. Hi, good evening, Mary Ann. Yes, Mary Ann. Anong gusto mo itanong kay attorney? I-ask ko lang kasi may concern lang ako. Pero regarding sa claims, kasi nabangga ako. Ngayon, nabangga ang insurance ang sasakyan mo? Sasakyan ko. Okay. Yes, oo. Ngayon, dahil wala akong insurance, ang gagamitin na insurance yung sa nakabangga. Kasi kasalanan niya. Opo, yes po. Yes po. Pero may resolution na si GSIS kasi GSIS insurance po ang government kasi ambulance ang nakabangga sa amin. Ngayon, may resolution na dalawa kasi kaming nabangga ng ambulance, no? And then, may resolution na ang TPL or insurance niya for third parties, 150,000 lang. Ngayon po, ang nangyari po is si GSIS nagkaroon ng resolution na ang 150,000 ibibigay niya doon sa ambulansya. Para ang mangyayari po is
I think, I don't know kung hahatiin nila sa amin or hindi. Kasi ang nangyari, ang claims ko kasi po is 197,000. And then the other car po is 1.9. Wow. Million? Po? 1.9 million. Yes po. Hindi, pero po yung kapag po kasi nakabangga ang isang sasakyan, third party liability po. Opo. So meron siyang coverage for the third party liability niya. Kasi yung third party liability, hindi po doon sa ambulansya ibibigay. Ibibigay po ng insurance company yan doon sa third party na nabangga. Yung pong ibibigay sa ambulansya, yung po yung first party. First party po yun. Kasi po naka-insure din yung sasakyan niya, na kapag ka nabangga yung sasakyan niya, nasira rin yung ambulansya, may ipapagawa rin doon sa ambulansya. Apo, may own damage po sila. Sa kayo. Bali, First party kami po yun, yung third on party, damage. yes, apo. On damage yun. Di ibibigay sa kanila yon para maipagawa naman nila yung ambulansya. Yes, po. Yun naman third party, yun ang ibibigay sa inyo. Ngayon, kung hindi kumasya ang third party coverage ng ambulansya, pwede ka magsampa ng reklamo. Opo. Kanino niya isasampa? Pwedeng kaso yan, pwedeng sa insurance commission, pero usually kaso ang sinasampa dyan. Ang pagbabayarin natin dyan, yung ahensya. Pero kasi ang policy po kasi ng insurance is 150 lang po talaga. Hindi, tama yon yung insurance. Pero hindi naman yung insurance ang ididemanda na natin eh. Ang ididemanda mo, yung ahensya. Nakuha mo? Yung may-ari nung sasakyan. Pag gobyerno rin ang may-ari siguro nun. Yes, government po. Ayun, ididemanda natin yung may-ari ng ambulansya. Para siya ang magbayad at mapunuan kung ano man yung kulang dun sa insurance. Tama ba ako dun? Tama yun. Hindi ko kasi naman tama na dahil napakaliit ang coverage ng insurance ng kanilang sasakyan, di ba, magtitiis na lang yung mga mababangga nila. Hindi naman fair yun. Opo, kasi totally po, July pa po siya nangyari. Dahil sa sobrang kupad po nung government, di ko na i-mention, is yung sa ambulansya, halos kami na nagko-follow up kasi may kailangan si GSIS na papers na para ma-release na yung check or ma-process. Usually, ang ginagawa po nila dyan, dinedemanda nila yung may kasalanan ng criminal, negligence. Opo. Didemanda nila yon kasi pagka nakademanda ng criminal yung driver, kasi lumabas naman pala sa investigasyon, nakasalanan niya. Kaya nga sila nagbabayad. Siya yung magpa-follow up. Kasi kung hindi, makukulong siya. Di ba? Kaya yung po, hindi talaga nakikipag-coordinate kasi nga, yung iba, ganun ang ginagawa. Para mapabilis, didemanda nila ng criminal yung driver. At yun namang driver, siya magpa-follow up. Ngayon, pagka siya'y na-convict, di ba? Babayad siya, babayad yung insurance, babayad yung ahensya. Yung ahensya ng may-ari ng sasakyan. So, para kay Dean, siguro, i-demanda mo na yung ahensya. I-demanda mo na siguro yung ahensya. Yung para kasi kanina po, yung sa pinaka-repair shop, pumunta na doon kasi ang akin kasi is nasa 197 lang. Then the TPL po kasi is 150. Ang gusto ko sana mauna kami, mag-resolution na 100. Hindi kasi usually gagawin nilang, baka ang gawin ng insurance dyan, i-proportionate yan. Bali po ang mangyayari po, ibibigay po yung 150,000 doon sa ambulansya, doon sa sa government own ng vehicle po. Bali si vehicle si ambulansya ng bahala kung kanino ibigay. Kaya nga po nagkaroon na kami ng demand letter doon sa own ng vehicle. Dapat magdemanda ka na. So in short, habang ginagawa mo yan, di magdemanda ka rin kasi para makuha mo na rin yung sayo. So aside na habang lumalakad yung kaso na yon at kung nagde-divide at alam mo namang kulang, kaya pumunta ka sa insurance commission. O kaya mag-insurance commission ka, doon ka mag-file. Doon ka mag-file ng reklamo. Pwedeng ganon. Pwede rin pero sa tingin ko, ahensya na lang, attorney. Diba? Sa ahensya, kasi yung insurance commission, sa insurance ka maliit
Wala nga makuha eh. Hindi dapat Opo, punta ka opo, sa opo. ahensya. Pero talagang hahabulin natin dyan yung ahensya. Yes. Kuha mo? Yes, oo. Gets mo? Opo, yes po. Bali, ibig sabihin po talaga, ang pinaka-ahensya yung pinaka-ipopursue or yung driver. Kasi kung may... Pareho. Pwedeng pareho yan. Same. Gawin Pwedeng mong pareho dalawa yan. daw, sabi ni attorney. Para Pwedeng sabay. safe ka. Pwedeng sabay yan. Pwedeng sabay. Isang criminal case, tsaka isang civil criminal case. case po. Isang civil case. Isang criminal sa driver, isang civil case doon sa may-ari ng sasakyan. Okay? Apo, yes po. Sige, good luck ha. Okay. Pero Okay, isang, thank you. pero hindi kasi nasabi Ano? kung ano yung ahensya kasi most likely ospital. Sino yung ahensya na sinasabi mo? Wala na siya. Nawala Hindi, okay na. lang yun. Pero ang sinasabi ko lang kanina, dahil may ambulansya, Oo. baka ospital or city or local government. Local government, Okay, oo. kasi ang may ospital ay local, ang may ambulansya is local government or a hospital. Yes, hospital or PCSO. Hindi, Hospital pero din. ang PCSO yata nagbibigay ng ambulansya. Okay. pero sorry. hindi sila nagme-maintain ng ambulansya. ng ambulansya So para tama, magamit. hospital ka nga. It's Hindi, either barangay hospital. meron. Ay, di local LGU. government yan. Oo, Local government. Sa Okay. local government unit. Okay. Kadalasan, di pagka dinimanda mo naman yung local government unit, ay sige po, inaamin naman namin, pero wala po kami pambayad ngayon sa mag-antay kayo. Ayan. Kasi ilalagay pa po namin yan sa ordinansa. Hindi ba pwedeng yun? Pagka ganyan, lugi naman yung mga sinasakyan ng Yun na nga. Well, That's sad dapat kasi merong appropriation doon sa kanilang budget para sa ganitong mga sagutin. Correct. Kung hindi, di ba pwede pumunta kay Mayor? Hindi, si Mayor kasi nga, sasabihin niya gusto ko tambayaran. Pero kung saan kukunin yung pambayad? Di kinakailangan may appropriation doon sa budget. Wala akong kasing pera sa budget. Wala bang ganun yan? Minsan walang ganun? Oh, that's very sad. Hindi naman pwedeng ganun kasi may aksidente. Pagka-gobyerno yung kalaban mo, minsan, talo ka. Dahil sa tagal. At saka minsan Hindi ka sasabihin nila binabayaran. wala pera Di mag-aantay ka sa wala. Pero hindi naman ata pwede yun. Okay, sige. Mag-ingay ka. Ito naman, si Joy ng Quezon City. Hindi naman si Mayor to, no? Hindi, 29. Okay, 29 years old. 27 lang si Mayor. Ay, 27. Okay, sige. Mula pagkabata ay apelido ng nanay ko ang gamit ko at kamakailan lang ay nag-grant ng petition ko para gamitin ang apelido ng tatay ko at updated na rin sa PSA at mga ID ko. Ang problema, sa PSA ng anak ko, ang lumang apelido ko pa rin ang nakalagay. Pwede ko po bang ipakorek sa local civil registrar lang or kailangan pa pong dumaan ng korte? Sino yung lalaki, babae? Si Joy. Si So, Joy. yung sabihin, middle Joy na lalaki, initial. may Ay, oo Joy nga. na... Middle initial. O, pag-usapan natin. Kung middle initial siya, kung middle name siya, ano mangyayari? Hindi kasi dun sa birth certificate ng bata, nakalagay, name of mother. Oo nga. Ang gamit niya ron yung lumang pangalan niya. Pangalan. So, di kinakailangan i-correct mo rin yun. Correct. Okay. Ang pinakamaganda po nito na maipapayo ko sa inyo, sabihin nyo rin sa abogado ninyo, Pero yung PSA, attorney. Hindi kasi hindi niya nasabi kung paano na-correct Hindi, na-correct na. Petition. Hindi, pero saan ikinorek? Nag-grant ang petition. Nag-grant ang petition ko sa court. Sa court. Court yan. Sa court siguro yan kasi court. pinalitan yung apelido ng... Oo. Okay. Oo. Kung sa court po ito, ginawa ang pagkapalit sa apelido ninyo, magpapay lang kayo ng motion doon. Sa korte. Sa korte, magpapile kayo ng motion na i-correct na rin yung birth certificate ng anak nyo. So ibig sabihin, korte na rin ang magsasabi dun sa ahensya na ganyan. Kasi meron ditong kaso, ay ginarant na namin, nagpalit na ng apelido yung nanay. Sige, yung apelido ng nanay dun sa birth certificate ng anak, palitan na rin. Okay, ang tanong ko doon, hindi ba pwede yung kunyari, yung galing sa court cases na panalo na siya?
Or nagamit Hindi na? na kailangan may order yung court. Kailangan may magpapile ka lang ng motion. Hindi ka na Ah. magpapile ng kaso, papile ka lang ng motion. Okay. Pero for example, sinagmit ko siya sa PSA at middle initial lang siya. Anong middle initial? Kasi Joy siya so babae siya. Kung babae siya, kung ang anak niya, ang gagamitin ng anak niya, yung apelido niya, magiging middle initial lang nung anak niya. Kasi yung asawa niya, yun ang apelido. Hindi natin kasi alam Hindi natin sinabing, wala namang sinabi na may asawa siya. Ang sinasabi nitong babae, ang ginagamit niya, apelido ng tatay niya. Hindi niya ginamit ang apelido ng tatay niya. Ang gamit niya ay apelido ng nanay niya. Sa bagay, hindi natin alam kung nag-asawa. illegitimate siya or may asawa siya. Hindi nakalagay na gano'n. Sige. Well, anyhow, ang sabi ni attorney, punta ka na lang doon sa court para ano tawag mo doon? Ipa-correct. Para kumuha kayo ng order, na orderan ng court ang civil registrar na i-correct din yung Pwede ba yun? Yes. Kay korte. Hindi, ibig sabihin, wala nang additional wala nang additional na kaso kasi consequence yun ng decision niya. Diba, pinarita mo yung pangalan ng nanay, di dapat lahat ng record ng nanay baguhin. Okay, so kukuha ka lang ng order sa court. So hindi na siya magbabayad noon? May additional bayad ba yun? Pero sabi yung abogadong gagawa, may bayad yun. Ikaw talaga, abogado na naman ng komite. Ay, matagal naman nag-aral yung abogado. Tagal nag-aral, 4 na taon lang Hindi magtatapos ka muna ng isang kurso. Tapos saka ka mag-aaral ng batas. Sige. 4 na taon yun. Sige. Ito na si Ramon, siya ay 36 years old ng Cavite. Attorney, gusto po mag-file ng annulment laban sa ex ko. Nagkaroon kami ng anak noong 2011, pero iniwan niya ako at ang bata noong 2012. Simula noon, ako na po ang nagpalaki sa aking anak at wala na akong balita sa kanya. Ngayon, may long-term girlfriend ako at plano na naming magpakasal. Kumuha kami ng Senomar at lumabas na married ako sa ex ko kahit wala kaming naging kasal o seremonya. At hindi ko rin alalang pumirma ako ng anumang marriage document. Posible po bang na-forge o na-register under the table ng magulang niya ang kasal namin? Ano pong legal options ko para maayos ko para makapagpakasal akong muli? Paano nangyari na nagkaroon nga ng dokumento ng walang seremonya at baka nga may pumeke ng kanyang pirma. Pinakamaganda niya, tingnan mo kung ano yung naka-file. So in short, kukuha siya sa PSA ng marriage certificate. Hindi yung kopya ng marriage certificate. Para makita mo kung pirma mo ba yung nakasulat doon. At saka saan ka kinasal? Nakasulat yun. At saka diba? kasi yan, bago ka makakasal, dapat meron kang marriage license. Exactly. Okay, maliban na lamang, kung sinabi doon na kayo nagsasama na ng 5 taon, pero yun pa man, dapat meron kang pirma doon sa affidavit. Kasi yung ang magpapatunay naman na kayo talaga nagsasama na ng 5 taon ng hindi kasal, yung affidavit na gagawin mo, notaryado dapat yon. Pirmado yun, o kaya pirmado ron sa harapan ng civil registrar. Yes. Di titignan mo kung baka may pineki na pirma mo. Ang tanong ko, attorney, hindi dapat annulment yung kaso. Kasi wala naman siyang alam na kasal Anong kaso yun? Hindi, pero ang sabi niya, annulment yung final niya Oo nga, pero tama ba yung mag-file siya ng annulment nang hindi niya alam talaga na kinasal siya? Sabi niya, gusto ko na pong mag-file ng annulment laban sa ex ko. Exactly. Pero ang akala niya kasi kasal. I mean, the normal procedure is nagkaroon ako ng kasal o annulment. Pero tama ba yun? Hindi, parang sinasabi niya na meron palang naka-record ng kasal. So, ano ka lang gagawin ko para makasal ako, mag-file ako ng annulment? Yun ang first, hindi ganun yun. Ano ang file niya pinakamaganda, pumunta kayo sa isang abogado na ito ang practice. Kasi po, sa akin, kung wala po talagang nangyaring kasalan at peke, ang remedyo po dito, ipapatanggal po natin yung record ng kasal ninyo sa civil registrar. So, how do you prove that? Abogado na talaga? Abogado, may ebidensya. Halimbawa, peke yung pirma mo.
Yung marriage license, hindi ko alam saan mo na di ba? Wala namang marriage pictures. contract. Oo. So ipapatanggal natin yung record ng kasal mo dun sa civil registrar on the ground na hindi nangyari yung kasal na yon. So, sino ang idedemanda niya doon? I mean, anong kaso? Usually, ang ididemanda mo lang ngayon ay yung civil registrar. Para utusan yung civil registrar na tanggalin yung nakasulat sa record. Really? Pero May kung ganun gusto pala mo, yun? siyempre, kakasuhan mo pa ba yung Ex mo. Ex na nga eh. kasi falsification, di ba? Siyempre, yung iba hindi na magkakaso. Kasi ang talagang gusto lang naman niya, matanggal lang yung record. yung record ng kasal na hindi naman nangyari. Correct. So, ang ipoprove lang niya doon, dapat alam niya na walang nangyaring kasalan. Walang nangyaring kasalan. Kasi doon, most likely, may nakalagay kung sino yung solemnizing officer. Baka peki rin yun. O pupuntahan niya kung sino yung solemnizing officer at sabihin niya, hindi ho nyo kami kinasal. Oo. Siya lang ang di ba? Testify. Gagawa ng affidavit yun. Okay. So, kapag ka napatunayan na hindi naman talaga naganap yung kasalan, ay uutusan ng husgado ang civil registrar na burahin yung record ng kasal. Mas madali yun di ba? Mas madali yun kaysa yung sinasabi mong annulment na mali naman yung kaso. Hindi, ang annulment, magpapa-annul lang po tayo kung naganap yung kasalan. Tama. Wala naman pong kasalan. Walang kasalan. Okay. Hi, anyway, nakakatuwa, no? Alam mo, attorney, ang dami-dami kong natututunan. Every day na nakaupo tayo dito sa ating abogado de Campanilla, katulad ng mga ganyan, ang dami rin palang mga kakaibang kaso. No, kakaibang kaso. Ang daming kakaibang kaso. Nakakatuwa. But anyway, marami rin tayo natututunan mula sa kanilang mga kaso. Hanggang sa muli po, ako inyong Mare ng closing Bayan. na tayo? Yun, ang bilis Ang bilis Ganun talaga Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Hanggang sa muli. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye, everyone!